Hello po, ma'am and sir. So ngayon po, ipapakita ko po sa inyo kung paano po ba ginagamit itong bagong system na ginawa po ni Sir Jerome Kitan. So magsisimula po lahat sa isang Google link and then i-open nyo lang po yung Google link na yon, lalabas po ito. Ito po ay tinatawag po natin na Google Forms. So we assume po na lahat naman po ay marunong na pong gumamit ng Google Forms since hindi naman po ito yung first time na gagamit tayo ng Google Forms. So mag-start lang po tayo ngayon dito sa email. Ito-check lang po natin ito para po mag-reflect kung anong email po yung ginamit ninyo nung nag-respond po kayo dito sa Google Forms. And then next po is province. Pipindot lang po natin itong drop down and then magpapakita na po dyan lahat ng province. Cagayan, Isabela, Vizcaya, Quirino, and Batanes. So for this example po, gamit lang muna tayo ng Cagayan. And then click nyo lang po yung next. After po nun, ito po yung lalabas. So click lang po natin ulit yung drop down. Magpapakita na po dyan lahat ng stations ng Cagayan. Ganon din po kapag ibang province po yung sinelect ninyo. So for this example po, gamitin po natin ang Santa Ana Fire Station. And then, click lang po ang next. Okay, so next po, ito naman po yung magpapakita. So type of transaction po tayo. Click lang po natin ulit ito. And then, magpapakita po dyan yung payment, reimbursement, and replenishment request po. Again po, reiterate ko lang po yung pinagkaiba ng payment at reimbursement. Pag payment po, ibig sabihin hindi nyo pa po bayad at gusto nyo po, ang region po ang magbayad para sa inyo. While ang reimbursement naman po, bayad nyo na po, pero kinukuha nyo po sa amin yung pinambayad nyo. Kumbaga, inabonohan nyo po, tapos ngayon, kinukuha nyo na po sa amin yung pera na pinang-abono nyo. Pinapabayad nyo na po sa amin yung pinang-abono nyo. Kaya po yung reimbursement ay meron po itong attachment na resibo dahil nga po bayad nyo na po siya, binabawi nyo lang po sa amin yung pinambayad po ninyo. Whereas ang payment, hindi nyo pa po bayad at gusto nyo po, kami po ang magbayad para sa inyo. And then, so dito po sa example natin, gamitin po natin itong reimbursement. And then, click lang po natin ulit ito, kind of expense. Lalabas na po lahat ng types of expense po natin. So, at meron po tayong electricity, water, internet, telephone, mobile, travel, registration, insurance, iba't ibang kind of expense sa PCF, cash advance, PCF setup first quarter, and others po. So, usually po, ang reimbursement, ginagamit po natin siya usually sa internet, telephone, or hotline at travel po. So, ang telephone at hotline po at mobile allowance ay magkaiba po. Usually, ginagamit lang po natin ang mobile allowance para po doon sa mga officers na entitled po sa mobile allowance. So, ang ginagamit po natin sa station kadalasan ay ang telephone or hotline. Ito naman po yung hotline number natin na pinapa-reimburse natin. So, assuming po na ito yung gagamitin natin, telephone or hotline, enter lang po natin yon. Period covered, andito naman po, may example naman po dito. So, example na lang po natin ay February 1, 15 to March 15, 2025. Ganyan po. And then, next po, pay naman po tayo. So, example lang po ay FO3 Juana de la Cuesta. And then, next po, office or station. Ito pong pinapertain ni office or station ay, at ni address po ay si payee po. So, office or station ni payee. So, Santa Ana Fire Station. Next naman po, yung address. So, lagay lang po natin Santa Ana, Cagayan. And then, next po tayo, dito naman po tayo sa particulars. So, itong particulars tulad lang po nung usual na nilalagay natin pag gumagawa po tayo ng DVORS. So, may sample naman po dito kung PCF, replenishment, reimbursement, or payment po siya. So, since example po natin ay reimbursement, pwede po natin itong i-copy-paste or pwede naman po natin siyang i-type and toto. So, for example purposes lang po, i-copy-paste na lang po natin. Papalitan lang po natin yung may mga parentheses. So, reimbursement of telephone or hotline
of Santa Ana Fire Station for the month of February 15 to March 15, 2025. In the amount of, okay, yun po, okay na po yung particulars natin. And then amount, for example po ay 799. Next po tayo, sa account number po tayo. Ito pong account number na to is account number po ni payee. So, reiterate ko lang po ulit, ma'am and sir, na kapag po reimbursement po tayo, hindi po pwede na papasok po sa PCF account po natin. So, for example, si custodian po yung nagpapa-reimburse, nasa pangalan niya po yung reimbursement, hindi po pwede na PCF account number po yung ilalagay. So, dapat pong ilalagay doon ay personal payroll account number po. Dahil po ang PCF ay para po sa PCF lang po. So, usually naman po dito ang nakalagay ay si Hepe. So, kung kay Hepe po nakapangalan yung voucher, personal account number din po ni Hepe yung ilalagay dito. So, kung kanino po nakapangalan yung voucher, siya po si payee at account number niya po dapat yung nandito. So, sample lang po ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then, submit lang po natin yan. And then, okay na po. Tapos na po kayo dun sa first step po nitong system. Nakapag-request na po kayo ng fund. So, once po na submitted na po siya at wala na po kayong isasubmit na iba pa po, pwede na po tayong mag-proceed ngayon dito sa may another Google Sheet po na ginawa ni Sir Jerome. Nabibigyan niya po kayo ng access kasi per station po ito. So, ang example po natin kanina ay Santa Ana Fire Station. So, i-open po natin tong Google Sheet ni Santa Ana Fire Station. Ayan. Kung nakita nyo po, may bigla pong nag-pop up. Yun po yung in-enter po natin kanina. Ang reference code po niya, which is unique sa bawat transaction po, system generated po siya. So, 0028 po yung naging reference code niya. At yung date po ngayon, kung ano po yung nilagay natin, reimbursement, telephone or hotline, si Ma'am F.O. Triwana de la Cuesta, in the amount of 799, account number, period, and then status or remarks po. Dito po sa status or remarks, dito nyo naman po makikita kung bayad na po yung in-enter po ninyong mga reimbursements or payments or replenishment po. So, itong sheet po na ito lang po yung kailangan ninyo para makita kung ano pong status nung sinubmit ninyo na voucher. So, once po na may lumabas po dito na processed or paid, ibig sabihin po, bayad na po yung voucher na yon, yung reimbursement na yon. So, ito lang po yung imo-monitor nyo. Magpapakita na po dyan. And then, ang importante po dito ay yung reference code. So, tatandaan po natin yung reference code palagi. Kung makikita nyo po, nagpakita po kahit from January 6, 2025 na samples po natin na hindi nyo na po nakita kanina na in-input. Kahapon po yan. So, meron po dito sa taas ang filter. So, kung gusto po ninyo na January 7 lang yung makikita nyo, pwede nyo pong i-filter siya. So, from January 7 to January 10, para January 7 lang siya. Kasi wala pa naman po tayong input ng January 10. So, kung gusto nyo talagang January 7 lang, for example, may input tayo ng January 10, ganyan lang po yung gagawin nyo. Kung gusto nyo naman po January 6 lang, ganun po, or kapag gusto naman po natin hanggang January 10, ganyan, ay lalaruin lang po natin itong filter. Kapag depende po kung ano po yung gusto nating makita. So, kunwari, January 7 lang, ay 6 and 7. January 7 to 10 lang po yung ilalagay. Ayan, so ito lang po yung magpapakita. So, gamitin po natin ngayon yung in-enter natin kanina, which is itong with reference code na 2024-0028.
Tandaan lang po natin yan and then proceed po tayo sa next sheet. Ito po. Makikita nyo po dito na may paglalagyanan po kayo ng reference code at strictly po na manual nyo po siyang ilalagay. Huwag po kayong mag-copy and paste po dito. So, yung kanina is 2024-0028. And then, enter lang po natin. So, yun po, magpapakita po siya dyan. Yung in-enter po natin kanina. So, once na nagpakita na po siya, okay na, tama po yung nagpakita, pipindot lang po natin itong print obligation request or print disbursement voucher. Pero bago po yun, i-edit po muna natin yung mga signatories po dito sa baba. So, ilalagay lang po natin kung sino po yung head requesting office, which is si Box A. Ganon din po si supervisor, which is Box A din po. Si head requesting office po ay Box A po ni ORS, and then si supervisor po ay Box A ni disbursement voucher. So, assuming po na sila po yung head requesting office and supervisor na rin, ganon din po ang ating chief budget section at regional accountant and regional director. Assuming wala na po tayong babaguhin, okay na po lahat, pipindot lang po natin ito. And then, ayan po. Magpapakita na po si ORS po natin. Kung mapapansin nyo po dito, pareho po kung sino yung payee na nilagay natin, anong station, address, at yung particulars po. Kung ano po yung nilagay natin kanina, siya rin po yung lumabas dito. So, 799 po siya. Ito po si head requesting office, si Box A ni ORS. Chief budget section po, yung kaninang signatory na nandoon. And then, makikita nyo po dito sa baba, meron po siyang reference code. Kung ano po yung reference code nung in-enter natin na data. Para meron po tayong pagbe-basean. And then, next naman po, balik po tayo ngayon dito sa to print. For example naman po, yung DV naman po yung ipiprint natin. So, pipindot lang po natin ulit si print disbursement voucher. And then, magpapakita na po si disbursement voucher. Same po kung ano po yung nilagay natin kanina sa particular, siya rin po yan in the amount of 799. Ganon din po ang signatories natin. And meron na rin pong journal entry dyan. And account number po. At saka printed name ni payee. So, lahat po ng data na in-enter ninyo kanina. So, after po nyon, ma'am and sir, ang gagawin na lang po natin ay ipiprint po natin ito. So, instructions po tayo sa pagpiprint. Dito po tayo sa ORS. So, Control P lang po natin. Control P. Control P po or i-select po natin itong printer. So, ayan po, magpapakita na siya. Paano po natin siya ipiprint? So, dapat po naka-portrait. Size ay A4. And then, fit to page po natin siya. Dito, fit to page. And then, ang margins ay dapat po ay narrow. Para po fit po siya. Ayan, para maayos po yung printing po natin. Yan po si ORS, ma'am and sir. Si ORS po ay A4. And then, balik po tayo ngayon kay DV. So, pag si DV naman po yung ipiprint natin, ma'am and sir, pag si DV po, same lang po, i-click lang po natin yung print. And then, dapat po, naka-long po siya or folio or 8.5 by 13 po. Naka-portrait, naka-fit to width po, at saka ang margins po niya ay custom, which is 0.25 po per side. Lahat po ay 0.25 para makuha po natin yung proper fitting niya po sa bond paper. So, ang DV po natin ay, ulitin ko po, ay long po, 8.5 by 13. And then, assuming po na na-print na po natin lahat, ang DV at ORS. So, next po is mag-a-attach na po tayo dyan ng necessary attachments. And then, pirma-pirma na po. And then, ipasa po sa OPFD. And then, si OPFD po, ipapasa po sa amin yung papel po ninyo. So, ganun lang po siya gamitin, ma'am and sir. So, yun lang po para sa reimbursement po. Meron po tayong ibang videos para naman po sa other types of transaction. Thank you so much po.